Magandang araw, Bosconians! Kami ay nagbabalik upang ihandog sa inyo ang isang vlog tungkol sa ang kahalagahan ng katutubong wika sa pagpapaunlad ng edukasyong pambansa. Kasama natin ngayon si Enrico Paralion, isang eksperto sa larangan ng wika at edukasyon. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Upang magsimula, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang katutubong wika sa konteksto ng edukasyon sa bansa? Oo naman. Talagang napaka-importante ng ating katutubong wika dahil hindi lamang ito ay ito bahagi ng ating kultura at pagkakalinlangan. Ito din ay may praktikal na benepisyo sa pagtuturo ng isang estudyante. Isipin mo na ganito, kapag ang isang estudyante ay natuto gamit ang kanilang katutubong wika, ay mas madali niyang matututunan kung ang mga konsepto na tinuturo ng guro dahil ito ay nasa kanyang katutubong wika. At nainganyo din siya na makinig sa kanyang guro dahil natututo siya ng mas madali at hindi siya nalilito sa kanyang tinuturo. Sa pangalawang tanong naman, paano nakakatulong ang katutubong wika sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral? Nakakatulong ang katutubong wika sa kanilang pag-araw-araw na pag-aaral dahil una, ito ang kanilang naandan na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi naman tayo nag-i-English dahil hindi ito ang ating natural na wika. At ikalawa naman, ito din ang tinuro ng mga nakakatanda sa atin at ito ang kanilang pinasa sa atin. At so talagang meron itong napakalalim na value sa ating history. Magandang sagot. Sa tingin mo, ano ang mga hamon na maaaring kaharapin kapag isinulong ang katutubong wika sa edukasyon? Isa sa mga talagang na-experience namin dito ay yung kakulangan ng mga aklat at mga materyales. Marami naman itong makita yung libro na ito, pero mas marami ang mga estudyante kahit ganyan pa karami ang aming mga libro ay kulang pa rin. At sa kalawa naman, wala ako sa school na ito, ang budget namin ay talagang kulang na kulang. At sa gobyerno, hindi pa kami nakakadawat sa national funding nito. At saka kaya wala kaming magawa kundi gamitin na ito at recycle. At yan. At siguro yan lang aking masasabi. Wala na akong maisip ang iba. Sa pangatlong tanong naman, ano ang mga hakbang na maaari natin gawin upang mapabuti ang integrasyon ng katutubong wika sa sistema ng edukasyon? Sa napagandang tanong. Siguro ang una natin dapat gawin ay itaguyod ang pagbuo ng mga lokal na materyales sa pagtuturo. So dahil sa tulad ng sinabi ko, kailangan natin ng mas marami pang mga libro, mga materyales o ano pa dyan na makakatulong sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Kalawa naman, mahalaga ang pagsasanay ng mga guro para sila ay mabuti pa nilang matutunan ng ang ilang ituturo sa mga estudyante. At siyempre, kailangan ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na komunidad para matulungan ng ating eskwelahan sa anumang gusto nitong gawin. At yan lang po. Salamat sa iyong pananaw at mungkahi, Enrico. Talagang mahalaga ang pag-uunawa sa kalagahan ng katutubong wika sa ating edukasyon upang mas mapabuti ang sistema ng pagkatuto sa bansa. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Sana ay makatulong ito sa iyo
na mapalaganap ang ating katutubong wika. Ako po si Alessandra Pigahe, nag-uulat mula sa EdTalk. Maraming salamat sa panonood at sana'y nagkaroon kayo ng magandang pag-unawa sa paksa na ito. Hanggang sa muli!